Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isang namang episode ng aking bagong segment na ito, ang Take Ko, Ata, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, mga kababayan, napapanood po ninyo itong aking segment na ito dito sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Follow na po kayo, mga kabunyog, mga kababayan, at lagi po ninyong aabangan itong segment natin. Maraming mag-message sa akin, Attorney, anong take mo sa issue na to? Kaya gumawa na ako ng regular na segment na ito, ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. O mga kabunyog, itong si Mabanta, talagang hindi na ito maidi-deny ni Mabanta. Kahit ng mga DDS, hindi na nila maidi-deny na talagang Duterte ito, diehard, Duterte diehard supporter ito. Sobra pa ngang diehard itong si Mabanta. Kasi sa ngayon, parang nagtatalo ang yung mga loyalista ng Marcos. Ang sabi, hindi yan hindi naman yan tao ng Marcos. Sa yan? Duterte yan. Sabi ng naman ng mga DDS. Hindi. Nag-celebrate pa nga yan ng birthday doon pa sa Forbes Park sa bahay ni PBBM. Kaya nagtuturoan. Pero ang dito, kung titingnan mo, mga kabunyog, 2016, 2017, 2018, Duterte siya. Naging part lang ito ng, kumbaga siguro na lang ito ng, naging malapit lang ito sa mga Marcos, kay PBBM at saka kay Lisa Araneta nung panahong naghahanda na si Bongbong sa pagtakbo. Kasi kailangan niya ng social media director, ay saka ito naging social media director. Sabi nga ni Yussi Claire Castro, hindi naman kinakaila. Naging social media director talaga yan. Pero hanggang dun lang. Ibig sabihin, social media director. Mga 6 months lang daw yan na engagement, ganun. At saka napalapit yan sa Marcos dahil na rin dinala ng mga Duterte. Ay syempre, nung panahon, unity team yan eh. Yung mga tao ng Duterte, sila rin yung mga aktibo sa social media ng mga tao ng Duterte, mga DDS, sila Trixie Cruz Angeles, Sasrugan Dusasot, Muka Uson, sila rin naman yung naging social media arm o machinery ng unity team. Kaya itong si Franco Mabanta, kumbaga, dinala ng mga DDS kila PBBM at kila Lisa Araneta. Pero hindi naman daw ito close. Yun ang sabi ni Yussi Claire Castro. Anyway, ang malinaw, may kumakalat ngayon na post. Itong si Mabanta, nung pumunta pala ito, nag-share sila ng tama ni Baste. Syempre sa iba linalagyan ng intriga 'yon. Sa iba linalagyan ng intriga na itong si Baste ay gay. Hindi naman natin alam 'yon kung totoo 'yun o hindi. Anyway, hindi ako iba yung gusto ko ditong sabihin. Hindi yung issue ng tawag kasi minsan kay Baste, Barbie daw. 'Yun hindi 'yun ang itatouch ko dito sa sa topic ko. Ang ang malinaw dito, close ang Duterte at saka si Mabanta. Kahit kay Baste, close siya. Kasi nung pumunta yata si Baste sa Manila, nag-stay sa bahay ni Mabanta, nag-share pa daw sila ng bed eh. Sabi ni Mabanta, may 2018 siyang post na ganun yung inaano niya. Sabi niya dito, ganito yung pagkakasabi niya ni Mabanta. Sa post niya 2018. Sabi niya, Baste and I shared a bed. Yan yung 2018 na post yan ni Mabanta. Nabubuhay ngayon, nabubuhay itong post na ito ni Mabanta, 2018 post niya, nabubuhay ngayon dahil nga, syempre, malaking intriga ngayon ang kinaiinvolban nito ni Mabanta. At pinapakita dito na sa post na ito ni Mabanta noong 2018, nag-share daw sila ng bed ni Baste. Ibig sabihin, close sila. Kaya
ano itong si Mabanta, talagang grabe ang ano niya sa mga Duterte. Actually, nakita na naman natin yung mga pictures niyan sa Malacanang, kay Sara, kay Bato, kay Bongo. Talagang ano siya, ah, Duterte. Kaya nga nung mag-away yung Marcos at Duterte, nahati yung unity team. Pumosisyon siya sa Duterte. Kahit nga nung kasal niya, sinong mga dandon? Sila Kiko Barsaga. Mga DDS yun. Yung binuo niyang Peanut Gallery Media Network, sinong mga ano doon, anchor persons? Si Greco Bilhican na DDS, si Bing Guanzon, si Attorney Regal Oliva, mga DDS. Kaya itong pinost niyang ito na nag-share daw sila ng bed ni Baste, di ano to, nagko-kumpirma ito sa iba, linalagyan ng mali siya yun. Siyempre, talagang inaano yan sa social media, Barbie daw si Baste. Pero hindi naman siguro sa ganun. Pero ang malinaw lang dito, ah, si ano na mismo ang nag-post, ito na mismong si Mabanta noong 2018, sabi niya, Baste and I shared a bed. Yan. Kaya malalim yung closeness nila. Ano? Close talaga si Mabanta sa mga Duterte. Yan ang malinaw diyan. Hmm. Ano ito uli, nabubuhay uli itong post na to dahil nga nalalagay sa kontrobersya itong si Mabanta. Siya nga pala, na-release na si Mabanta, saka yung mga kasamahan niya, kasi bailable naman yung robbery extortion. Ang robbery extortion, bailable naman yan. Bagamat malaki-laki yung bail, 120,000 bawat isa sa kanila. Ay apat yata yung kasamahan niyang naaresto, pero marami namang pera yan. Maraming pera yan si Mabanta kasi ngayon nga, ayon sa NBI, may mga lumalabas na mga personahe, mga politiko, private persons, private personalities na posibleng nabiktima rin ng pangingikil or extortion. Ang tawag diyan ACDC, attack and collect, ano? Attack and collect. Ano ba yung ano? Ano ba yung DC? Ah, defend and collect 'yun. Puwedeng gagawa ka ng issue, atakihin mo ang isang tao, sisiraan siya, katapos ko-collect ka. O kaya ididepensa mo siya kung may kalaban siya, tapos ko-collect ka, AC/DC. 'Yan yung AC/DC. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, 'yan yung, kumakalat ngayon tungkol sa post ni Mabanta na Baste and I shared a bed. Mga kabunyog, painit ng painit talaga ano, habang painit ng painit ang panahon, painit ng painit din itong si Sara Duterte at si Jose Claire Castro. Medyo below the belt na ang mga banatan, medyo below the belt na. Yung mga sinasabi ni Sara, ano na, talagang hindi na pang vice presidente, pangkanto na, eh. Ay si Jose Claire Castro naman nakikibardagulan, eh. Hindi naman siya aatrasan ni Jose Claire Castro. Sabi kasi ni Sara Duterte, wag daw nang patulan si Jose Claire Castro, wag na daw itong intindihin. Kasi habang pinapansin mo daw, habang binibigyan mo ng atensyon, kung ano-ano daw sinasabi, nasisira daw ang Pilipinas, nakakahiya daw. Kasi ano daw 'yan, gamit niya yung logo, yung seal ng ano ng President of the Philippines. Di nakakahiya. Ganito yung eksaktong pagkakasabi ni Sara Duterte na kinagalit na naman ni Jose Claire Castro. Sabi ni Sara Duterte, kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong patulan. Huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, napifeed yung kanyang mapansin na ugali. Nagdadala siya ng kahihiyan sa ating bansa kasi pag nagsasalita siya, nandyan yung seal of the office of the president. Yan. Ito namang si Sara Duterte, wag daw patulan si Jose Claire Castro, pero siya yung patol ng di ba? Magsasabi siyang wag daw patulan si Jose Claire Castro, pero siya yung patol ng patol. Ay, ano ba 'to? Sa totoo, bakit patol ng patol si Sara? Hindi niya pinapalampas ang mga sinasabi ni Jose Claire. Pikon. Pikon na pikon si Sara at ang mga DDS sa mga sinasabi ni Jose Claire Castro. Kasi talagang matindi rin ang mga sinasabi ni Jose Claire Castro. Ano yan, nakikipagbardagulan talaga. Walang ganun. Nung dati kasi ang spokesperson o palace press officer, hindi naman ganyan. Hinahayaan lang ang mga DDS na birahin ng administrasyon, si
Pangulong Marcos, si First Lady Lisa Araneta, Marcos, hinahayaan lang na birahin. Ah, ito hindi. Si Yussi Claire Castro talagang laging may sagot. Pag may patutsada ang mga DDS sa administrasyon, bibirahin niya. Kina-counter niya, may risk back kaagad talaga siya. Kaya galit na galit ang mga DDS, lalo si Sara. Ah, galit na galit kay ah, Yussi Claire Castro talaga. Ito naman yung reaksyon ni Yussi Claire Castro. Wala tayong papansin na ugali. Sumasagot lamang tayo sa mga questions. May kasabihan nga tayo, di ba? Yung the brain operates on a use it or lose it principle. Kaya di tayo nagtataka kung bakit medyo behind siya sa mga updates, sa mga current events, sa mga ginagawa ng Pangulo at ng gobyerno. Hindi nga siya marunong gumamit ng computer, so mukhang hindi siya marunong mag-research kung ano ba ang nangyayari. Ah, yan mga kabunyugang yan yung reaksyon ni Yussi Claire Castro. Mm. Si Sara Duterte hindi updated sa mga nangyayari. Ah, ang matindi ditong sinabi ni Yussi Claire Castro, the brain operates on a use it or lose it principle. Kapag hindi mo ginagamit yung utak mo, wala na anong tawag diyan? Ah, kapag hindi ginagamit yung utak, pumupurol. Hindi niya ginagamit ang utak niya eh. Oh, kaya yan, pumupuro lalo. Daw siya eh. Hindi naman si Sara Duterte, ah, hindi naman daw updated kasi behind nahuhuli lagi sa mga updates sa mga current events. Matindi naman ang bira ni Yussi Claire Castro eh. Wala daw alam si Sara sa mga nangyayari. Hindi updated sa current events, mga updates. Oh. Kasi ang sinasabi niya, hindi naman ginagamit ang utak eh. Matindi. Matindi yung patutsada na yun ni Yussi Claire Castro. Hindi. Ano talaga ito? Laging nagpapatutsadaan. Hindi lang yan ngayon. Sa susunod na mga araw, ilang araw lang, magpapatutsadaan na naman lalo yan. Ito kasing si Sara Duterte, kahit naman sinasabi niyang wag nang patulan si Claire Castro, pinapatulan niya nga ng pinapatulan eh. Di ba? Si Yussi Claire Castro naman, hindi naman siya tatantanan. Hindi naman siya aatrasan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, dito tayo sa comment ni retired Senior Associate Justice Carpio tungkol kay Leni Robredo. Maganda itong comment ni retired Senior Associate Justice Carpio tungkol kay Leni. Sabi niya, if there's one person who can unify the opposition, it is Leni really. She is very sincere. She doesn't amass wealth and she's very focused. And she listens to good advisors. So I think we will be far better off with her than anybody else. Kumbaga dito, ini-endorse na ni retired Senior Associate Justice Carpio si Leni Robredo. Sabi niya, I think the best candidate against Sara will be Leni. Yun. Actually naman talaga, halos naman lahat nagsasabing si Leni ang siya ang best na kandidato na hindi lang tatalo kay Sara, hindi lang sa usapin ng tatalo kay Sara. Hindi lang 'yon. Siya yung pinaka magaling na pwedeng maging presidente ng bansa lalo pa sa mga nangyayari ngayon. Sabi nga ni retired Senior Associate Justice Carpio, focused siya, tapos nakikinig sa mga advisors. Kumbaga siya, si Leni ang pinaka at siya lang yung pwedeng makapag-unify ng oposisyon. Totoo naman 'yun. Halimbawa kasi sa oposisyon, mga kakampigs, mga dilawan, tawagin nating pinklawan. Mayroon diyan na kung ayaw si Leni, ang gusto nila si Risa. Si Trillanes ganun eh. Mayroon din diyan na hindi, wag na si Risa, si Bam Aquino na lang. Ibig sabihin, may kanya-kanya silang minamanok kung ayaw ni Leni. Pero, pag si Leni tumakbo, mag-give way si Bam.
Magi-give way si Risa. So, ano yan eh, kahit naman ang administrasyong Marcos, kahit yung mga tao ng administrasyon, ang naririnig natin, kung tatakbo si Leni, hindi tatakbo si Vince Dizon or si Junvic. Pero kung hindi tatakbo si Leni, mag-iisip na tumakbo sila Vince Dizon o si Junvic Rimulya. Kaya pag hindi tumakbo si Leni, marami na ngayon ang magdi-decide na tumakbo. Ha? Laban kila Sara Duterte. Ay di lalong lalakas si Sara niyan kasi mahahati na. Ha? Kumbaga, pag hindi tumakbo si Leni, magpapatakbo ang administrasyon. Pwedeng tatakbo papatakbuhin si si Vince Dizon o kaya ah, itong si Junvic Rimulya. Ang oposisyon naman pwedeng Sara, ay pwedeng Risa, pwedeng Bam. Pero pag si Leni tumakbo, hindi tatakbo si Bam, hindi tatakbo si Risa. Kahit ang administrasyon hindi magpi-feel, susuportahan nila si Leni. Kaya si Leni lang yung pwedeng mag-unify ng oposisyon. Ang administrasyon, laban sa Duterte. Kaya sana makita ni Leni yun. Sa bagay, marami naman yata ngayong kumakausap kay Leni. Ngayon, ang pinakahuling nag-register ng kanyang pagtingin ay itong si retired Senior Associate Justice Carpio. Sabi niya, if there is one person who can unify the opposition, it's Leni really. She's very sincere, she does not amass wealth, and she's very focused. O yun. Kumbaga malinis, walang record ng corruption. Kaya niyang i-unify ang oposisyon kasi siya yung nire-respeto. Actually, hindi nga lang oposisyon. Kahit yung administrasyon, hindi magpi-field kapag tumakbo si Leni. Susuporta. Yan yung pagkaya ng marami ng mga political analyst. Kaya sana makonsider ni Leni yan. Kaya lang, ang problema kasi, nagsalita na si Leni na hindi na daw talaga siya tatakbo. 100%. Maghanda na lang daw yung iba. Anyway, sana magbago pang isip niya. Kasi si Vice Ganda, nung pumunta sa Naga, inimbitahan nila Leni. May event sa Naga, may festival sa Naga, nagpumunta si Vice Ganda. Pinaabot na rin sa kanya ni Vice Ganda yung pakiusap niya na sana tumakbo ito. Si Congresswoman Leila de Lima nagpaabot na sa kanya. Si Sharon Cuneta nagpaabot na rin. Actually, marami na eh. At ang pinakahuli nga, itong mensahe ni retired Senior Associate Justice Carpio, kung saan ang sabi niya, si Leni pa rin ang pinaka-best na kandidato na pwedeng lumaban kay Sara Duterte. Kaya Secretary Ronald Llamas, ang sabi niya, hindi, last minute sa tingin ko magdidesisyon yan. Sana nga, sana. Kasi kung hindi talaga, medyo mahirapan ang oposisyon. Kasi mahahati eh. Magpapatakbo ang oposisyon, magpapatakbo rin ang administrasyon, tapos si Sara, lalakas si Sara kasi maraming maglalaban-laban eh. Yan yung kailangang i-consider dito. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.